Bilang OFW, kailangan nyo pong tandaan na kailangan nyong basahin yung kontrata ninyo. Minsan, nagbabasa nga kayo ng kontrata pero titingnan nyo lang numero, sahod. Hindi po dapat gano'n. Dapat basahin nyo yung buong kontrata. Bakit? Kasi ang kontrata, iingatan kayo niyan. Ang kontrata, nandun yung dapat nyong gawin, pero nandyan rin yung pag-iingat para sa inyo. For example, sa i-interviewin nating guest natin today, imagine niyo po yun, yung sitwasyon niya magulo. Bakit? Kasi labas yun sa kontrata eh. So what do you mean? Tuklasin natin yung story ngayon ng ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Heidi Lisa Marquez po. Heidi Lisa Marquez. Taga saan sa Philippines? Gaba Vizcaya po. Anong salita doon? Ilocano at Kadang po. Anong mas komportable ka? Ilocano po. Ilocano. So, tingin ka sa mga viewers natin and then batiin nyo sila in Ilocano and invite mo silang i-share yung link ng program natin. Naimbang rabi tayo amin, kakabsat, na imbitaran kayo nga, i-share yun dahito nga link, tapno matulungan na kasla kanyak nga OFW dito yung Hong Kong. Okay. Medyo na-gets ko yan, ha? But anyway, ilang years ka na as an OFW? 12 years po. Anong reason mo kung bakit nag-decide kang mag-abroad? Para mapag-aral ko po yung mga anak ko, Pastor. Yung time na aalis ka ng Philippines, ilang taong pa lang yung anak mo nun? Yung panganay ko po, Pastor, noon nasa high school na silang High school dalawa. na. Talagang kailangan na ng madugo. Opo. Kasi alam nyo, kapag nagkolehiyo na, hindi na sapat yung kita sa Pinas, di ba? Opo. So, yung isa, ilan ba anak mo po? Tatlong babae Tatlong babae. So, yung isa is nasa high school na that Opo, time. opo. Yung iba, elementary. Opo. Yung isa, LM din po. elementary. And then, una mong abroad is dito lang talaga sa Hong Opo, Kong, di ba? opo. Una at dito lang talaga. Opo. And nakailang amo ka na rin dito sa Hong Kong? Tatlo po, Pastor. Tatlo. Yung unang amo, kamusta naman so far? So far naman po, maganda naman po doon, pero hindi na nila ako ni-renew, Pastor, nung 4 years na po ako sa kanila. So, 4 years lang talaga, and then di ka na renew. Kamusta naman experience dyan? Okay naman po sila, Pastor, pero nabigla lang ako nung hindi na lang ako ni-renew ng 4 years. Kasi ano yun, dapat pagkatas ng kontrata mo, gusto ka pang, parang pwede ka pa sanang i-renew. Opo. I believe, alam na natin yung sagot kung bakit. Opo. Dahil saan? Dahil po sa ayaw nilang magbigay ng LS. So, alam naman natin yan. Pero, sabihin natin, though maganda naman talaga yung long service na payment, pero I think, thankful ka na rin kasi hindi ka nila minaltrato, Opo, di ba? opo. Naging, siguro, nag-i-struggle lang naman rin talaga sila. Opo. And second na amo, Yung nakailang years ka? 2 years lang po. Isang Tinapos ko contract lang po lang. yung contract ko, Pastor. Pero dyan is talagang hindi okay. Yes po. Bakit ano nangyari dyan? Kasi po, nag-alaga ko ng baby, tapos lagi po akong may kasama. Sa kwarto po, kasama ko yung, either yung magulang ng amo kong lalaki or yung magulang ng amo kong babae. Ganun. So walang privacy Wala na po. rin. Wala po. So, mahirap yung sitwasyon. And then itong pangatlo mong amo, ilang years ka na dyan? 6 years po. 6 years. Opo. Oh, nice. Pero ito sa amo mo ngayon, kamusta yung sitwasyon naman dyan? Dito po ko naranasan yung pinakamahirap, Pastor, kasi nag-alaga ko ng autism. Ilan sila? 2 po. Pero parehas silang autism. Opo, pero mas malala yung isa. Yung Talagang kailangan ng assistant almost 24 hours a day, di ba? Opo. Pero, syempre, pag ganyan, nakakapanibago. Opo. Syempre, parang first time ka lang mag-aalaga ng ganon. Paano mo in-adjust yung sarili mo? Sa una po, Pastor, napakahirap talaga, Pastor. Kasi wala akong idea kung paano mag-alaga ng may autism, Pastor. Lalo na yung paghatid sa school. Talagang, napakahirap. Talagang kapit talaga. Lagi mo siyang hawakan, Pastor. Kasi minsan, Pastor, Bata pa lang ba sana? 5 years old, Yung isa naman, 6. mas malala yung panganay o yung bunso? Yung panganay po, Pastor. Panganay. Yung panganay po, Pastor. Kasi takot yan, Pastor, pag hinahatid mo sa school, makita lang yung ibon. Ay, magsisigaw na yan, Pastor. Talagang magwawala siya. Opo. Ibon lang yun. Opo. And, ilang years ka dyan? Diba 6 years? Ilang years mo silang inalagaan? Kundit, Pastor, mga 2 years kasi nag-move sila ng Australia. Pero itong 2 years na to, challenging rin Opo, talaga. opo. Pero if ever na hindi sila mag-move sa Australia that time, magre-renew ka pa rin sana ng Hindi na po, Pastor. Talagang ayaw. Yes po. Open ka rin naman dun sa amo mo na hindi ka na magre-renew. Anong sabi nila nun? Sabi naman nila, Pastor, na try lang mo lang 2 years, sabi, Pastor. Pero for some reason, napamahal ka rin dun sa Opo, bata opo. na yun. Opo, Pastor. I believe tinuring mo rin silang
anak. And then, ano pa yung challenges na Yung challenges ko, Pastor, yung isa na naman, Pastor, yung pagtawid namin sa may kuan, sa pedestrian lane, di ba, red light, tapos green. Tapos pagtawid namin, bigla siyang nagtantrums, talaga, Pastor, as in, umupo na, nagsisigaw, nagkadulusay sa daan. Tapos sabi ko, stand up, sabi ko, malapit na yung mag-red line, sabi ko sa kanya, Pastor. Ayaw niya talaga, Pastor, umiiyak siya, umiiyak. hirap rin, ha? Yes po, Pastor. Tapos, nag-red ng bigla yung light, Pastor. Tapos doon niya gustong tumawid. Hindi, Pastor, talagang umupo. Ayaw nang tumayo, Pastor. Binuhat ko, Pastor. Tapos, ang dami kong dalang bag. Tapos, binuhat ko pa talagang papunta dun sa gilid. Sacrifice rin. At Yes po. may mga Filipinos na gustong mag-abroad. And then hindi alam na pwede nilang kaharapin yan. Opo. Diba kasi dito, halo-halo ng inaalagaan dito. May matanda, may bata, may matino, may diferensya. So, lahat yan pwede natin kaharapin. Ano yung pinakamalala na nangyari sa iyo dito sa abroad? Yun yung, Pastor, yung talagang mag-alaga talaga ng may autism. Kasi hindi talaga ako prepared na mag-alaga ng may autism, Pastor, talaga. Nasabi mo kanina na dalawa yung bahay na. Opo. Paano yun? Yun, Pastor, dalawang bahay ko, talaga dun sa amo ko talaga. Tapos yung mga bata, iba din kasi ang bahay nila, Pastor, pero magkalapit lang. Pero dalawang yun, parang kinakailangan mong asikasuhin. Opo, Pastor. Kahit hindi nakasulat sa kontrata, Hindi di ba? po, Pastor. Hindi po nakalagay sa kontrata ko na dalawang bahay. Pero paano ka nakapunta dito sa health center? Through may isang pastor, evangelist, na nag-message sa messenger ko na kung pwede, invite ako dito sa church. Sabi ko, ay, wala ako dyan sa Hong Kong. Nandito ako ngayon sa Australia kasi nandito ako sa mga alaga ko. Sabi ko, So pumupunta ka rin talaga ng opo, Australia? every year po yan, Australia. Tapos nung sabi, hintayin kita, kailan ka babalik dito sa Hong Kong? Sabi, Pastor, sa June 12 pa. Sige, wait kita, message mo ako pagbalik mo. Yes, promise ko, papunta ako. Ganun pa. Bakit hindi ka na nagdalawang isip na, kailan, baka, ano ba yung pupuntahan ko? Parang Ako naman, Pastor, nung in-invite niya ako, sabi niya, ang gano'n yung pakiramdam ko na parang gustong-gusto ko talaga na, pero kasi yun, Pastor, dati na, nag-con sa newsfeed ko, yung itong health center na to. Tapos sinave ko talaga yung number na yun. so talagang may idea ka na Opo. rin. Pero gano'n ka nakatagal sa health center? Mag 1 year na po sa June. 1 year pa Opo, lang. Pastor. So, sa mag 1 year na to, na span, next month, paano nakatulong yung health center as an OFW? Bilang OFW, Pastor, mahalaga ang may health center dito sa atin kasi dito ko natutunan yung hindi ko kayang baguhin ang aking pamilya, yung hindi solusyon ang mangutang, yung hindi Importante yan, ha? Opo, Pastor. So, ang dami mong natutunan. Opo, Pastor. Opo. And then, yun rin kasi yung gusto nating, kaya tayo may program na ito, para maabisuhan sila. Kasi minsan, akala nila, hindi, sa akin iba. No, kapag parehas yung ginawa mo, parehas lang rin yung magiging resulta. Opo. Pero ngayon, kamusta ka na while attending ito dito sa health center? Ngayon po, Pastor, na nandito na ako. May peace of mind na ako. Nakakatulog ako ng mahimbing. At yan ay napaka-importante. Yun yung reason kaya kayo pong nanonood sa amin right now. Kung kailangan nyo rin po ng guidance, ng direction, ikaw na lagi kang na-homesick, iyak ka na lang ng iyak, why not try to come sa ating health center? Just try, wala naman pong mawawala. Siguro katulad kanya, nakita mo na kami sa newsfeed mo, sinave mo rin kami kasi interested ka sa mga interesting story natin. Pay us a visit. Mag-visit po kayo, libre walang bayad. Yung prayer natin, yung mga counseling natin, libre lang rin yan. Kung gusto nyo po na tumawag muna bago bumisit, tawag lang po kayo at nandito kami para tumulong sa inyo. Bukas po kami everyday, just visit us. Okay? Sa susunod pong episode natin, let's discover another story ng mga kababayan nating OFW dito sa Hong Kong. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name,
Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.